Diyos sa pagpalang hapon. Sabi nga po ni Father Alex, na aming kaibigan, kalaro sa tennis, itong hapong ito ay pinagpala dahil ang ating Panginoon ay nasa gitna natin. Hindi po ako ang magpapagaling sa inyo, kundi si Jesus. At sa hapong ito, wala po akong gagawin kung hindi sabihin lamang sa inyo na mayroong tayong Diyos na mapagmahal, mapagpatawad, at handang tumulong sa atin dahil tayo po ay Kanyang mahal na mahal. Amen. Minsan tinatanong po ng tao sa akin, Father Suarez, paano ba mahil? Ano ba ang aking gagawin upang ako ay makatanggap ng kagalingan galing sa Diyos? Ang una pong gagawin natin, mga kapatid, ay kailangan nating manalangin na sana maramdaman natin na mahal tayo ng Diyos. Ang una, kailangan maramdaman ng lahat na kayo ay mahalaga, na kayo ay pinagpala ng Diyos. Pag naramdaman ng mga kapatid, yan na po ang simula ng kagalingan ninyo. At sa hapong ito, tayo ay makakatanggap ng kagalingan galing sa Kanya. Amen. Yan. Kahapon, doon sa Monte Maria, sa Alfonso, Cavite, may isang nanay, babae, 38 years old, lumapit sa akin at nagpasalamat sa harapan ng humigit kamulang ay 10,000 tao. Ang sabi niya ay ito, Father Suarez, nagpunta po ako dito upang magpasalamat. Una po, na ginawa sa akin ng Panginoon sa pamamagitan ninyo ay ito. Ang aking pong fallopian tube ay sarado. Sabi po ng doktor, hindi po ako pwedeng magbuntis. Ang sabi niyo po sa akin, huwag kang mag-alala, bubuksan ng Diyos ang iyong fallopian tube. Pumunta po siya, bukas na ang kanyang fallopian tube. At hindi lamang yan. Siya po ay bumalik at upang sabihin na siya po ay buntis na. Yan. Napakabuti ng Diyos. Yun po ang isang bagay na gusto kong malaman ninyo. Na sa mga taong nananampalataya sa Kanya, walang imposible. Amen. Noon naman pong Sabado, may isang pamilya nagpasalamat din at nagpatotoo. Bakit? Ito pong batang ito, yung anak nila na babae, si Angelica, ay sinabihan na may lupus. Bigla po itong nalumpo. Matapos malumpo, nagkaroon po ng sugat ang kanyang mukha at dumudugo ang kanyang ilong. Mga kapatid, patapos ng isimbalagi linggo-linggo sa Monte Maria, ipine-pray over, pumunta ng doktor. Ang sabi po ng doktor, hindi niya alam kung ano ang nangyari, wala ng trace ng lupus ang bata at naglalakad na. Bakit ito nangyayari at bakit kayo naririnig ang mga bagay na ito? Kasi po karamihan sa atin nawawala na ng pag-asa, lalong-lalo na may sakit. Pagka nagkasakit, nanghihina ang loob mahal ng gamot. Nanghihina ang loob dahil hindi alam kung ano ang gagawin. Would you believe, mahirap na ang buhay,
magkakaroon ka pa ng asthma, magkakaroon ka pa ng tuberculosis, magkakaroon ka pa ng stroke, magkakaroon ka pa ng migraine. Diyos ko po, hindi nyo na alam kung saan kukunin ang kakainin, magkakasakit ka pa. Mabuti na lang mayroon tayong Diyos. At ang Diyos na yan ay hindi tayo pababayaan. Mga kapatid, isang bagay lamang ang aking sasabihin sa mga nandito ngayon. Sana hindi lamang ngayon kayo pumunta ng maaga sa simbahan. Amen! Dahil sa pagpunta nyo ng maaga, yung mga taga rito tuloy nasa labas. Lahat pong misa ay misa ng pagpapagaling. Kahit po si Father Alex ang magmisa, kung kayo ay magdadasal ng taimtim, kayo ay gagaling dahil si Jesus ang nagpapagaling sa inyo. Amen! Bakit ba hindi nararamdaman ng tao si Jesus pag tayo nagsisimba? Tanong nyo sa inyong sarili. Ang ordinaryong simba, minsan tayo ay inaantok. Karamihan dito hindi interesado sa misa, natutulog, tinatamad. Hindi nyo ba minsan naiisip yan? Minsan kayo'y tinatamad sumimba. Minsan po, papasalamat sa Diyos at sinasabi ko, ay salamat! Maraming nagkasakit, nagsisimba na ngayon. Yan, salamat sa Diyos. Gusto ko pong malaman ninyo ito. Ang sabi ko kanina, kung gusto nyo gumaling, kailangan maramdaman natin ang pagmamahal ng Diyos. Saan natin ito mararamdaman at mararanasan? Unang-una sa misa. Gusto po ng ating Panginoon na lahat tayo ay gumaling at maligtas. Gusto po ng ating Panginoon, hindi po tayo namumroblema ng sobra. Gusto po ng ating Panginoon, may ngiti ang ating mga mukha at ayaw po niya na tayo ay naliligaw ng landas. Gusto po ng ating Panginoon ituwid ang ating buhay. Gusto po niyang bigyan ng direksyon ang ating buhay na naliligaw. Sa pagbasa ngayon, itinutuwid ni Jesus ang mga pag-iisip at pananaw ng kanilang disipulo. Ganon din po ang gustong mangyari sa atin ng ating Panginoong Jesus. Gusto po niya na ituwid ang ating buhay. Taas ang kamay ng gustong gumaling. Ay, salamat sa Diyos. Taas ang kamay ng ayaw magka-cancer. Yan, salamat sa Diyos. Ayaw ninyong magka-cancer. Bibigyan ko kayo ng sekreto. Kung ayaw ninyong magka-cancer dahil may isang lugar sa Amerika ngayon na walang cancer. Napag-alaman na ang lugar na ito ay walang cancer, hindi dahil sa kanilang kinakain, hindi dahil sa kanilang genes. Wala pong cancer ang mga tao sa lugar na ito sa Pennsylvania, sa Risotto, dahil wala pong chismosa doon. Palakpakan natin ang Diyos. Ang pinanggagalingan pala ng cancer ay ang mga chismosa. Kaya mga kapatid, pag may chismosang lumapit sa inyo, dahil ayaw nyo magka-cancer, lumalapit pa lang at pumapasok sa inyong bahay, sabihan nyo na,
sabi ni Father Suarez, magkakakanser daw ako. Pwede ba sa ibang bahay ka na pumunta? Kung gusto niyo naman magkakanser, patuloyin niyo at pakainin niyo pa. At sabihin niyo, sa susunod na may masagap kang chismis, dalhin mo ulit. Tiyak, magme-metastasize ang inyong cancer. Totoo po yan dahil ang antidote ng cancer ay ano? Kagalingan. Ang antidote ng chismis ay ano? Good news. Salita ng Diyos. Sa Biblia, may isang kapitulo o verses doon na sinasabing ito ng centurion. Na itong sinabi ito ng centurion ay lagi din nating sinasabi sa misa. Pag itinaas ng pare ang ostya, ang sasabihin ng pare ay, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong tinawag sa hapag na ito. Ano ang inyong isasagot? Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit, sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang salita ng Diyos ang nagpapagaling sa atin, mga kapatid. Amen? Salamat sa Diyos. Kaya kung gusto niyong gumaling, kailangan ang masagap natin ay ang salita ng Diyos, hindi ang salita ng kapitbahay. Kaya yung mahilig, managap, o naghihintay ng sasabihin ng kapitbahay, maghintay-hintay na kayo. Panahon na lamang ang binibilang, magkaka-cancer na kayo. Pero, kung ang inyong hinihintay na marinig ay ang salita ng Diyos, kayo ay gagaling sa inyong mga karamdaman. Amen. Noong ako po ay nagkaroon ng gift ng healing na ito, ako'y bata pa. Hindi ko po alam kung ano ang aking gagawin dahil ako ay 16 na taong gulang. Ang sabi ko ay ito sa aking ina. Pagka po may tumating dito, kasi yung una kong ipinray over ay 40 years old ng lumpo. Sa awa ko sa kanya, tinanong ko siya kung gusto niyang gumaling. At ang sabi naman niya ay, oo, gusto mong ipagdasal kita. So ipinagdasal ko po, dinasal ko ang Ama namin, Aba Ginoong Maria, at luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Matapos ko pong ipagdasal, tumayo at naglakad ang lumpo. First time. Ako po ay natakot at mahigit na 20 taon na hindi ko ginamit ang regalong ito ng Diyos. Hanggang sa ako po ay naordinan sa edad na 35. Late vocation na po ako. Ako po ay naordinan sa Canada. Doon po ako nag-aral at doon po ako naging pare. Sinabi po ng aking spiritual director na ang gift of healing na ito ay hindi para sa akin. Ito ay para sa tao. Kaya naman po, ako ay nakumbinsi na pagkatapos ng isang taong kong maging pare, nagkaroon po ako ng healing ministry at kaya po ako nakakapaglibot sa buong mundo. Kadarating ko lamang po galing Japan at 2 weeks from now, papunta naman po ako ng Canada at Amerika for 3 weeks of healing mission. Hindi ko po akalain na malilibot ko ang mundo
at makikita ko na ang bulag makakakitang muli, na ang lumpo makakalakad, ang bingi makakarinig, ang mga may kanser, mawawala ang kanser. Lahat ng milagrong ito nakita ng aking mga mata dahil ipinakikita sa atin na siya ay buhay. Buhay ang ating Panginoon, handang magpagaling sa ating lahat. Tayo lamang ay mananampalataya sa Kanya. Amen. Kaya mga kapatid, kailangan kung gusto nating gumaling, mawala ang galit sa ating dibdib. Kung kayo po ay may kaaway, ang inyong kapitbahay, hindi nyo pa iniimikan, tanggalin nyo na ang galit na yan. Alam ng Diyos na marami dito may kaaway. Kaaway ang biyanan, napaka-alamera. Kaaway ang manugang. Hindi nag-iimikan ng kanyang anak at kapatid. Tayo ay nahingi ng awa ngayon sa Diyos. Ang hihilingin ng Diyos ay ito, pwede ba magpatawad ka rin at luluwag ang inyong mga dibdib at ito ang umpisa ng inyong kagalingan at kaginhawahan sa buhay. Amen. Alam po ng ating Panginoon ang nangyayari sa inyong buhay, na kayo po ay may hinanakit sa inyong anak. Hindi na kayo dinadalaw. Hindi na kayo naalaala. Matapos magkaasawa, ang sisisihin nyo naman ay ang naging asawa. Minsan tayo po ay nagkakahinanakit, pero kailangan po nating magpatawad. Bakit ba kailangan magpatawad ng tao? Why we need to forgive? Isa po ang dahilan na aking nakikita kung bakit tayo dapat magpatawad. Dahil yan po ang utos ng Diyos. Ang utos ng Diyos ay dapat natin sundin. Amen. Kaya sa hapong ito, tayo ay mananalangin. Ipigit ninyo ang inyong mga mata at ibukas ang inyong mga palad. At mananalangin tayo sa Panginoon sa hapong ito. Please pray after me. Mapagpalang Ama, salamat sa hapong ito at naramdaman ko ang pagmamahal mo. Salamat po at naunawaan ko na kailangan kong maramdaman na ako ay mahal mo sa gitna ng aking pagkukulang, sa gitna ng aking pagkakasala. Salamat sa pangunawa, Panginoon, at tanggalin mo po ang galit, hinanakit, takot, at pangamba sa aking dibdib. Hirap na po ako sa mabigat na aking nararamdaman sa aking dibdib. Gusto ko na pong lumuwag ang aking puso at magliwanag ang aking pag-iisip. Bigyan mo po ako ng ngiti, kapayapaan sa aking puso sa pamamagitan ng grasya ng pagpapatawad. Salamat po sa hapong ito. At ako po ay naniniwala na ako ay makakatanggap ng kagalingan, kaginhawahan sa aking buhay, sapagkat ikaw ay Diyos na buhay at ikaw ang nagpatawag sa akin sa simbahang ito upang makatanggap ng biyaya na aking kailangan sa aking buhay. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak
Espiritu Santo. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Palalasan natin mga Katoliko na hindi nabibigyan ng pansin o diin na pagkatapos ng communion, hindi pa tapos ang misa. Pagkatapos ng communion, natatanggap natin kay Jesus. Ito po ang sandali kung saan tayo makikipag-ugnayan sa Kanya. At dito mangyayari at magaganap ang kagalingan ng ating puso at kaluluwa. Dito magbibigay ng direksyon si Jesus. Dito siya may ibubulong at sasabihin sa inyo, huwag kang mag-alala, magaling ka na. Huwag kang matakot dahil wala ka ng cancer. Dito niya sasabihin, huwag kang matakot sa iyong buhay, hindi kita pababayaan. So this is the time that we have to close our eyes. Ito ang sandali kung kailan tayo pipikit at nagdadasal. Hindi po ito ang oras para tayo makipagkwentuhan o iisipin kung ano kakainin sa kanilang hapunan. Ito po ang oras kung saan tayo makikipagkaupalad sa Diyos. So ngayon, tayo po ay pipikit muli at I will do a general healing prayer. A prayer specifically for healing. Para ramdaman ninyo, natatanggalin ng Diyos ang inyong mga sakit. Yung malabo ang mata, biglang lilinaw. Yung mga bingi, biglang makakarinig. Yung mga mahihina ang katawan, biglang lalakas. Pero kailangan natin ang taimtim na panalangin. So mga kapatid, close your eyes and open your hands. Ilagay ninyo ang inyong kanang kamay sa parte ng inyong katawan na may sakit. Put your right hand at the part of your body that needs healing. Mapagpalang Ama, sa hapong ito, tinanggap namin si Jesus sa Eucharistia. Marami po dito, Panginoon, may sakit sa puso. Tanggalin niyo po ang mga baradong ugat sa kanilang puso. Marami po dito na stroke. Mapagpalang Ama, palakasin mo po sila at sila ay makalakad muli. Marami po dito, Panginoon, malabo ang mata. Tipuin mo ang kanilang mata. May katarak, may glaucoma, may vertigo, may nahihilo, may migraine, may arthritis, may rheumatism, yung mga balikat na hindi maigalaw. Tanggalin mo po ang sakit ng likod, batok, tagiliran, paa, tuhod. Marami po dito may cancer. Lord, heal them right now. Pagalingin mo po sila yung kung hindi magkaanak. May endometriosis, may hypertension, may asthma. Lord, pagalingin mo po yung mga may asthma, may mga skin allergy, may dengue. Pagpalang Ama, pagpalain mo po sila. Yung pong may mga diabetes, may kidney problems, may tuberculosis. Lord, heal them. At lahat ng kanilang karamdaman, at lalong-lalo na, Panginoon, ang kanilang pananampalataya, sana'y lumakas. At naniniwala kami ay gagaling sa hapong ito. Sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.